Balewala ang state of emergency na idineklara ng Marcos administration laban sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis, ayon sa mga tsuper at consumer. Kapos daw ito para tugunan ng oil price hike sa bansa na pinakamataas na sa Southeast Asia. Wala siyang sinasabi tungkol sa price control, reversal ng deregulation, pagbasura ng mga regressive taxes. Kaya itong energy emergency declaration ay walang pakikinabangan ng taong bayan at nakakabahala na pwedeng gamitin ito ng pamahalaan para pumasok sa mga maanumalyang mga agreement na hindi pabor sa interes ng taong bayan. Hindi rin daw sapat ang pinirmahang special power ng Pangulo na bawasan o suspindihin ang fuel tax. Ayon sa transport group na Piston, panahon na raw na pakinggan ng pamahalaan ang kanilang mga kahilingan. Panawagan natin ay pagkilos, paglaban dito sa kapabayaan mismo ni Bongbong Marcos para sa kandidat na pagpapabasura dito sa oil deregulation law at yung pagtanggal sa excise tax sa langis at VAT. At kakibat niya yung panawagan natin na rollback sa halagang 55 pesos sapagkat hanggat nananatili na tumataas yung presyo ng petrolyo ay hindi lamang ang mga driver at mga operator yung maepektuhan nito kundi yung ating mga mamamayan. Higit sa lahat, importante na maintindihan na isa sa mga ugat ng oil price shock ay ang kagustuhan ng US na makontrol ang oil resources sa West Asia, ayon sa bayan. Ang transport strike at ang protestang bayan nananawagan na itigil sa kagyat ang gera, ang agresyon ng US at Israel sa Iran. Ito ang dahilan kung bakit tumindi ang krisis sa West Asia, bakit apektado ang oil supply at operation ng langis.